hear you. Amen. Hindi ko marinig, mga kapatid. Amen. Dito po tayo sa ating Bible, sa libro ni Psalm. Psalm chapter 23, verse 1 to 6. Psalm 23, 1 to 6. Meron tayong bisita po rito. Share nyo pang gospel to. At ito po ay may pangailangan ng kapatid na ito. Itong kaibigan na ito. Pero share nyo after reading of the Bible. Sa Psalm 23, verse 1 to 6. Palitan po ang pagbabasa hanggat makaking po tayo ng 6. Sabay-sabay tayo ng 6. At ako po ang uno, kayo pong pangalawa. The Lord is my shepherd. I shall not want. 2. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff they comfort me. Thou preparest a table before me, and the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Tayo mo sabay sa 6, go. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po sa special number, sa choir, at lahat na nandito ngayon, Ama. Dalayan ko po ang iyong presensya ay kumilos sa kalagitnaan po namin, na kami po ay tumatag sa pananampalataya according to thy grace. Dalayan ko po sa mga kapatiran sa ibang bansa ay commit to the hand, take care of them also, na tumatag sila sa pananampalataya na higit sa lahat, ikaw makita sa kanilang pamuhay doon. Dalayan ko blessing will be given to them, O Father, hindi lang po sila kundi dito po sa bayan ng Pinas, at ganoon din po sa bayan ng San Mateo. I pray, Father, na ingatan mong bawat isa, at laing na po silang kaaway huwag kumilos. Help thy servant, Father, I may man of nothing to speak of thy word without thy presence, I need thy power. Thank you, Father, salamat. In Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po magsiupo. Ang title po ng mensahe, Victory in the Battle of Defeat. Nang pinangaral ko po noong, Victory in the Face of Defeat. Ngayon naman, Victory in the Battle of Defeat. Mayroon kasing labanan dito sa lupa na tayo talunan. Pero sa spiritual side, tayo po ay tagumpay. Paano nangyari yun? Meron sa spiritual side o spiritual battle. Sa sanlibutan po na ito pong ating physical ay nakipagdigma tayo pagdating sa physical. Hello? Kaya members, unawain po natin. Ang Kristiyanong pamumuhay, it is a continuous battle. The Word is our battle zone or a battlefield. Ang sanlibutan ito, ang lugar ng digmaan. Hindi tayo kasi po nakipagsang-ayon yung takbo ng Word na pinag-aralan po natin ng Sunday School. Kaya yung mga wala sa Sunday School kanina, mas maganda nandito kayo sa Sunday School para maintindihan nyo po yung continuation pagdating po sa worship service. Yung worship service po ay yun po ay tinutukoy na, Lord, thank you for thou art a holy God. That is a kind of worship. Thank you for the salvation. That is prayer. Thank you, Lord. No? Kaya, victory in the battle of defeat. Maraming buhay ng mananampalataya ngayon, pagdating po sa pisikal na pamumuhay, ay talunan. Ibig sabihin, you have so many ambition in life, pero frustrated po tayo. Ganun yun eh. Ang ambition mo ay maging doktor, maging engineer, pero hindi ka nagtuloy. Katulad yung misis ko, civil engineer yan. Malit kasi ang sweldo ko civil engineer. Kaya mas minabuti na pumunta sa Hong Kong kaysa yung mag-take po ng board at lumasan. Magkaroon naman sweldo ng engineer ng panahon niya. Panahon nila. Kanya-kanya naman eh. Kung papangarapin maging engineer o doktor,
strider ka, maabot po yung pagkatugtog. Ganun lang eh. Hindi po sa engineer. Kasi ang buhay, practical naman ngayon. May tinapos ka o wala. Ay marami mga walang tinapos naman businessman. 1 month na, 100. Meron ba ganyan sa mga professional? Meron ganyan. Kaya yun ang naka-discourage sa mga professional. Pwede pala yung ganyan eh. Kahit wala kang pinag-aralan, kung wise ka lang. Kumikita ka 100,000 a day, ma'am. Di okay na yan di ba gano'n? Hindi pare-parehas. May kanya-kanyang ambisyon ang bawat mananampalataya. Pero ang gusto ng Bible iparating sa atin, mayroong tagumpay kahit tayo po'y talunan physically. Are you with me? Amen. Mayroong tagumpay sa pamumuhay natin kahit talunan physically. Katulad yan. Yung pumunta sa digmaan ng Mindanao. Kasi karamihan kasi nung panahon ni Marcos, lahat po ng mga graduate ng training ay papadalhin sa Mindanao. Ay ang problema sa Mindanao naman, ang kalaban ng Muslim, maiiwan ang ulo nila doon, may parating dito sa Luzon yung kanilang katawan. Kaya, pagsasabihin ng commander o CEO mula headquarters, itong trupa ay dadalhin sa Mindanao, maraming magbaback out na sundalo. Bakit? Baka hindi na makabalik ang kanyang ulo kasi pupubutan na doon sa Mindanao. Kaya ang dinala ni Presidente Marcos noon ay ang mga lawin. Sila ang tumira sa mga ating mga kapatiran ko sa Muslim Mindanao. Mga lawin forces. Matindi ang mga lawin. Parang hagila eh. Nasaan si pag hindi mo alam. Mamatay ka sa araw. Hindi mo alam. Dito nangyari ang krimen, ambus ang aming kasama dito, hindi mo alam kung saan si ganitong kumander. Hindi nila alam, walang alam-alam. Kaya nakasampa sa human rights. Human rights violations ba ito? Kasi, bakit kayo pumapatay ng tao without a proven evidence na naman? Ebidensya ang hahanapin. You just sentence the person without trial. Kaya magkaiba. Kaya, physical na digmaan, talunan po mga sundalo doon. Pero ang kanila pong ipinaparating pagdating sa spiritual of democratism, ang ating pong independency ng ating bansa, ipinaparating po ang digmaan na nagpapatuloy doon na victory. Dahil po sa presence from the mind of the people, they are continue to fight for the cause. To preserve democracy. Kaya, may naalala kong awitin ni Juan. Alwalang hiraw dulas MacArthur, tapos ang bumabay data abandila, taday tapi patinggana, Pilipinas demokrasya. Ayun, ako yung matatanda, di ba alam yan? Kaya nga, MacArthur pa lang, meron nga ako mga matatanda. Ingatan mo, General, ang ating bandira kasi yun po ang katapusan ng demokrasya sa aming bansa. Di ba? Sampul lang po yun, sampul lang po. Worldly so, pero, nagbibigay po ng courage of heroism, fighting for a cause, especially ating independence. Pero sa spiritual battle, matindi yun. Victory in the battle of defeat. Talunan po tayo physically, pero nagwagi po tayo spiritual. Di ba na dali ang katawan, may parating naman ang bomba sa mga gusto natin parating. Katulad po itong mga suicide bomber. Di ba ang mamatay na ito, basta may parating ng bomb doon. Nangyari dito sa 60% infantry. Merong dalawa po na Muslim. Dadal po yung bomba sa kampo ng kampo doon sa kampo Abu Bakar. Nandun kasi si General, dalawang staff. Sa gwardiya pa lang, sa gwardiya. Diretso, wala nang hanto-hinto yung mga suicide bomber. Dinala po yung suicide bomber ng bombing, diretso. Ay din, binanatan ng mga military. Nung diretso yung sakyan, kasi makita nila, dadalhin ko yung sasakyan, kung saan nakatira yung general. Pero pagdating bago pa karating kay general yung gate, may humarang ulit doon. Doon huminto po yung sasakyan, kasi ang hinarang po doon ay yung tangke. Ang tangke naman, alam niyo naman yung tangke, puro bakal. Yun ang umarang. Kumilos ka agad ang tangke. Kaya doon ang tumama yung sakyan na parating ang bomb, di doon, sumabog ang bomba, pero nailigtas pa nila. Talunan nga sila sa physical, pero parating ang bomba.
I-reverse natin. Sa mananampalataya, di ba rin masasaktan man tayo sa pagdating sa soul winning, sa pagbibisita, maraming criticism, maraming mga tao nagdi-discourage sa atin. Di ba rin masaktan ito? Basta may parating ng message of repentance to the people unsaved. Mayroon ba tayong ganyang kaisipan at puso na bawat mananampalataya to bring the message of repentance to the unsaved people or to the people unsaved sa ating mga relatives? Amen? Amen. I can hear you. Amen. Ay, nandito kasi yung nanadyan. So, sanay na English. I can hear you. How are you, my friend? Yeah. Oh, you're so beautiful. Yeah, di ba ganun mga... Oh, kapag gagawin natin mag-English. Kaya kung mag-English ka, punta ka na magbalik mo tayo. How are you, Pastor? So, di ba ganun? Oh. Okay. Unang punto sa Psalm 120 verse 7. Psalm 120 verse 7. Unang napuntos. Psalm 120 verse 7. Ano ba nakalagay po doon sa 120 verse 7? I am for peace, but when I speak, they are for what? I cry and distress. Distress. Yung cry po, hindi yung pag-iyak, kundi ito po yung standing. Yung pong pagmamanatili sa panahon po ng difficulties in life. Sa bawat sundalo ni Kristo, soldiers of Christ, marami tayong mga difficulties to be encountered. Ngayon, ang sabi po ng Bible sa 120 verse 7, tayo ba ay nanatiling nakatayo sa ating mission bilang sundalo ng Panginoon to stay in the land of faith at hindi tayo po magbabago. Kaya masabi po ng sa 7, I am for peace. Yung peace po, ang Diyos Ama at ang mga unsaved, they are at war. Kasi ang Diyos, kinamumuhian niya yung mga taong walang Kristo, pero mayroong religion. Galit na galit ang Diyos sa mga taong unsaved. Ang unsaved naman, galit din sa Diyos. Bakit? Ayaw nilang pakinggan ng Diyos. Sila may lumakad according to their own ways. Ngayon, dala mo ang peace. Ano yung peace na dala mo? Ito pong salita ng Diyos. Itong the Holy Bible. Dala mo po yan, dalhin mo sa unsaved yan. Ngayon, pag sasabihin mo ang salita ng Diyos sa kanila, yung peace na ito, sa kanila ay war. Diyaran na dalhin mo sa akin. Bakit akong sekta ka, Baptist? Ikaw ay kapatista. Umilit kagad ang kanyang puso. Asa kang ba? Hindi kapatid po ito. Ito ay kaawat. Sabi na. Kaya, sarado kami. We bring peace to you. Isarado kayo. Yeah. Ay, ayan po ang digmaan spiritual. Kaya, sa ating physical, ang daming discouragement. Ang mahirap niya, pati kapatiran, nag-discourage. Kaya nga tayo bilang mananampalataya na anak ng Diyos. We should have the attitude to cry and distress, standing in the faith. Any difficulties that we are going to encounter, we still continue to serve. Ganun po laban natin dito po sa sanlibutan ito kasi ang warto is in this word sa buhay ng mga mananampalataya. Don't ever join or compromise. Hindi tayo pwede sumang-ayon. Ano man mayroon sa lupa. Iyon po matibay na stand the Bible. The stand of the Bible is to stay the Lord, not to be joined or not to join the forces of the enemy. But kahit nag-iisa ka, mayroon tayong kasama sa taas. Hindi talaga tayo. Amen. Sabi mo, Marika, nanggaling doon. May kasama yan. Hindi nakikita. Amen, Marika. Pumunta rito. Kasama yan. Physical, walang kasama. Espiritu, may kasama yan. Tinin nyo mabuti ng example. May mga mayayaman. Mayayaman at physical. Physical sa Maynila. Karamihan ang kanilang mga anak. Gusto nila umalis sa kanilang bahay. Mayroon isang bata dito sa Quiapo. Pumunta dito dito po sa Pasay. Bakit? Sabi po yung matanda doon. Bakit ikaw bata? Lagi ka pumupunta dito. Ang trabaho ko labandira lang. Sabi yung bata. Oo nga, labandira kayo. Pero masaya naman kayo. Wala akong nakikita. Kayo po ay
malungkot. Samantalang kayo pala ay labandera, nakikilabalan kayo. Magkano isang araw? Depende po kung dalawa kong balde. Kanya, depende po kung gano'ng karami. Pero ang minimum sa amin, 250 a day. Libre merienda, libre pagkain. Ang baba naman ng sweldo niyo, sabi yung bata. Bakit ka? Bakit nandito ka? Kasi bukod na kayo po yung masaya, sa amin sa bahay, sabi yung bata, marami kami pera, may sasakyan na kami. Pero lagi nag-aaway ang mama at daddy ko. Bakit? Narinig ko, puro pera. Wala pa akong makita, masaya sila. Ay lumabas ako, mag-aaway sila. Mas maganda, gusto ko rito. Oh. Sabi, kahit bahay na kubong bahay mo sa lupa, kung masaya. Amen? Kaysa yung mansion, punong-puno naman ng wago. Wago. Punong-puno ng mga aswang. Ay, amin mong malaking bahay, puro aswang naman nakatira. Mga aswang. Kasi mas maganda yung maliit na bahay, cute naman, masaya. Ako, amen? Mayroon pang mansion naghintay kasi yung malaking ang bahay, mansion dito sa lupa, puro away, magulo. Pero wala kang tirahan sa taas. Kaya tapos ka sa impyerno, maluwag na mansion na impyerno. Kaya, hindi po nakukuha sa salapi, hindi rin po nakukuha sa tagumpay. Sino ba yung magagaling na nagtagumpay sa lupa? Sino? Pagdating sa digmaan, di ba lagi ko sinasabi sa iyo, si Alexander the Great. Halos si Alexander the Great, sakupin niya ang buong panig ng mundo. Dahil he is a great conqueror. Siya ay sumigaw nung siya pa ay matanda na, nung siya pa ay palapit na ang kanyang buhay wala na. Ibig sabihin, matanda na. Dito sumigaw si Alexander the Great. Wala bang ibang bansa pwedeng sakupin pa? Nasakop niya ang lahat ng magigitin ng digmano, itong mga bansang matibay ang leader. Tinalo niya lahat yan. Ang naghahangad pa magkaroon ng ibang bansa ulit na sasakupin si Alexander the Great. Pero ang kanyang sigaw, wala na bang ibang bansa na pwedeng sakupin? Alexander the Great, magaling sa digmaan. Ibig sabihin, kahit magaling ka, hindi pa rin nakukuha sa galing sa contentment of life. Ha? Kaya katulad din ni itong si J. Lo, siya sa mga pinakamayaman sa Amerika noong panahon 1970s, 1980s. Ha? Pinakamayaman niya. Nung siya po yung matanda na, at ang sabi niya, ako yata ang sabi niya, mahirap na tao sa lupa. Dahil hindi ko naman nakanta ng buhay Kristiyano kung mayroon akong Panginoon, kundi nabuhay ako maayos sa takbo ng salita ito. Umiyak. Kasi hinahanap niya, mayroon siyang hinahanap na hindi nagbigay ng kagalakan sa buhay. Kung pagdating sa lalabi, mayroon na pong example niyan. Meron na pong mayaw sa lupa na laging hanghangal na puro panlupa. Pero sila po nagsalita rin. Ako ang pinaka-puluwing tao sa buong mundo. Dahil yung kasaya na hinahanap ko, hindi na ibigay ng lupa. Lahat ng kayamanan sa lupa, mayroon siya. Sa gusto niya, ang pwede kasi mayroon. Ha? Kung gusto nang bilhin ng Pilipinas, dapat pwede pa. Bakit? Julia na, bilhin sa taas. At trillion din pa. Pagdating sa Pilipinas, pagkaroon na yung Julia. Ha? Kaya, hindi rin nakukuha sa salapi, hindi rin nakukuha sa kasaysayan ng tagumpay na tayo po'y magaling sa ating pong kinahinatnan, mga kapatid. Kaya, I challenge you members. Ha? Iyong pong digmaan, physical na talunan po tayo, huwag kang mag-alala. At ang pangako ng Diyos, ako naman ay iyong kasama. Ako ang iyong kasama, sa larangan po ng paglilingkod mo sa akin, kahit ikaw po ay talunan physically, may pangako naman ng Diyos sa atin. Di bali, yung lupa is temporary. Your desire in your heart is for more souls to be saved. Despite na yung pangarap mo, yung heart desire mo, ay nagkaroon ka ng casualty physically, you earn more gold in heaven. A reward which can never be short. Samantalang sa lupa mag-earn ka, may iwanan din lahat. Amen. May iwanan lahat mga kapatid. Kaya, yung buhay sa lupa, katulad po ni Lloyd Byron, wala pong hindi niya natikman na mayroon sa lupa dahil mayaman po sa Europe. At ang sabi niya, ako ay isang bulati, oo, katulad ko.
Hinahanap ko, hinahangad ko yung kasayaan katulad ng nakita ko sa mga Kristiyano. Pero walang nagbahagi sa akin kung ano yung kasayaan na yan. Ako lamang ay isang uod nung basa ako ng Bible. Isa pala akong uod. Pero huli na, nung patagpuan ko yung magbasa ng Bible. Noong pahuling panahon ng kanyang buhay. Pero mayaman yan sa iyo pa. Sa pagdating sa tagumpay sa pera, tagumpay yan. Pero bakit nagsisi pa? Bakit? Yun pong buhay ng mga Kristiyano, isa pala akong uod. Ano man po yung mayroon sa mahirap na walang kapera-pero, masaya naman sila. Samantalang ko, sabi ni Byron mayaman ako, mayroon lahat. Gusto kong bilhin, pwede. Walang hindi sa kanya. Pero hindi masaya. Ang ibinibigay ng salita ng Diyos ay wala sa kanila. Na yun ang dapat natin gawin bilang anak ng Diyos. Iparating naman sa kanila. Magkaroon tayo ng casualty criticism. Ikaw, wala kang sapatos, wala kang pambili ng ganito. Ako, sasabihin mo ako yung makasalanan. Ito yung sasabihin ng mayaman. Masakit pakinggan nyo. Di ba masakit? Basta may parating sa kanila ang gospel. Amen? Ayun, mahalaga ay the gospel will bring to them. Ha? Kaya, Christians, it will bring glory to God na ayon po sa Nehemiah 4:4 na dapat tayo po gampanan ng ating tungkulin habang tayo po'y buhay sa lupa. Sa Psalm 123 verse 1 and 3. Psalm 123 verse 1 and 3. A plea for mercy. A plea for mercy. Mercy. Plea. Yung pong nagre-request, nagmamakaawa sa kaawaan po ng Diyos. It is a plea. Asking for mercy. Only fear the Lord and serve Him with all thy heart. Mayroong isang marino. Ordinaryong marino. Ang trabaho niya, janitor po. Pero marino, kasama sa kanya. Sundalong janitor. Kasi maraming mga katulad ng marino. May mga sundalo-sundalo mga ito may janitor. Mayroong security. Mayroong taga-serve ng mga plato. May cook. May pandigma. Pero marin lahat yan. Pag mo ismulin yung taga-janitor, marin din yan Nakakabit din ang kanyang rangko bilang isang militar, marin. Pero ang kanyang nakasign lang sa kanya, janitor. Ako mas gusto ko ang janitor. Kaysa yung ikaw defender, tagapagtanggol ng mga dayuhan sa atin. Bakit? Kung janitor, nag-peace ka, pagtapos na mo, pwede matulog. Yan ang gusto ng lali-alay. Mataas na trabaho, luto, bukas, okay na. Mga kapatid. Ang ibig sabihin, saan po lang yun? Para maintindihan po natin yung trabaho ng marine. Pero iba na ngayon ang marine. May mechanic ng marine. May civil engineer ng marine. Ganun. Pero ang tinutukoy ko noon pa, nung bago nagkaroon ko ng bagong marine yun. Pero itong marine na ito, simple lang ang kanyang hangarin. Simple lang. Ang kanyang hangarin ay ang kanyang magulang na maligtas. Sa harapan po ng tao, mababaw po yung pangarap na yan. Pero sa mata ng Diyos, pinakamataas na pangarap. Na ang kanyang desire, na ang kanyang magulang hindi mapunta sa apoy na impyerno. Yun ang desire ng marino ito Gusto niya ang kanyang magulang mapunta sa langit. Pagkatapos na tayo pagpupuri ng Panginoon, sa langit kami magkita-kita ang magulang ko. Kaysa yung magulang ko, mapunta sa impyerno ako sa langit. May pangalawa pa tayong pagkikita. Kaya, plea for mercy. Tayo po ay humihingi ng kaawaan ng Diyos na dagdagan po ang kanya pong kaawaan sa atin. Ng ating mga panalangin ay ipagkaloob ng Diyos according to His own ways or according to His appointed time schedule for us. Kaya nga, mayroon po tayong plea for mercy to pray unto the Lord. Please, have mercy on me. Pero panalangin ko yung nawawalay. Have mercy on me. Bakit mercy? Kasi kaawaan mo ako, Panginoon, I am not deserved. Hindi ako nararapat to be one of your soldiers of Christ.
But because of this privilege na pinagkaloob mo sa amin dahil kay Kristo, kami po yung pinili na maging sundalo. I-grab natin yung opportunity na yan na gawin po natin ang gusto ng Diyos sa buhay bilang sundalo. Maraming mga sundalo taruna, may mga sundalo taruna physically, pero may pangako ang Diyos spiritually. Hindi nila i-claim ang kanyang tagumpay. Kaya they are defeated Christian. Bakit ako ganito ang buhay ko? Kawawa naman ako, wala pang pera, wala pang trabaho. Wala pa lahat, wala. Panginoon, masalanan mo, hindi ako maglilingkod sa iyo. Mali ka. Mali ka. Kahit buong sanlibutan hindi maglingkod sa Diyos, nanatili pa rin ang Diyos, makapangyarihan na Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi siya ang nawala. Tayo po ang nawala. Tayo po ay umayaw sa blessing na ibibigay na. Tayo po umayaw yung gusto niya sa ating buhay. Tayo po ay nasunod yung gusto natin. Baka akala mo, pag hindi ka maglingkod ang Diyos, hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na nanatili pa rin na Diyos yan. O forever ng Diyos. Kaya, i-grab natin yung opportunity. Agawin natin. Tukmaan tayo. Hawakan natin yung ibinigay ng Diyos. Mamahalin natin yung privilege to be a soldier of Christ. Being a child of God. Kaya, tayo bilang mga anak ng Diyos, let's continue a plea for mercy unto the Lord. Nag-iigawan o ibigay ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya, kung ang Diyos hindi sumasagot, manalangin pa rin tayo. Huwag po tayong huminto sa panalangin. Ayon sa Luka, mayroon isang judge, walang katakutan yung judge na yun. Walang takot sa Diyos, walang takot sinong tao. May lumapit sa judge. Judge, paghiganti mo ako sa aking mga kaaway kasi inaalimos tao sa sabi ko yung isang balo, babae pa naman to. Si Judge, saan niya yung pinapakinggan niya? Sa sino ka nang dapat pakinggan? Mahirap ka nga, nag-isa ka pa sa buhay. Hindi, dahil sa kanyang kakulitan. Mga istorbo itong balo na ito. Sagutin ko niya nga, ano ba yung one? Kaya si Judge, bumaba o nagising o bumaba sa kanyang higaan. Ano ba problema mo? Ganito, ganyan. O sige, para matapos na, hindi mo ako lagi istorbo eh. Sino ba yung nag-anit ko sa sa'yo? Sasagutin niya. Ang Diyos pa kaya, mapagmahal sa kanyang kinubos. Kaya nga tayo bilang mga anak ng Diyos, we should have the attitude, ugaling, kakausapin natin ang Diyos kahit hindi niya sasagutin ang ating panalangin. Dahil we plead for mercy. Amen? Pangatlong puntos. Now, Psalm 142 verse 2. Jesus Christ cared for my soul. Si Jesus Christ, He cared for my soul. Sa John 15:15, I called you not servant, sabi po ng si Jesus Christ. Sa Lucas 10:20, rejoice, Christians, your name is recorded in heaven. Your name. Kaya, ang mga Kristiyano recorded ang pangalan sa langit, hindi pa masaya. Yung mga hindi recorded sa langit, yun ang masaya. Bakit ka baliktad ka ba? Lalo itong mga young people, pag hindi sinagot, nakasimangot yan. Kahit anong gagawin mo, hindi pa kumakain niya. Pero pag sinagot ng dalaga yan, masaya yan kahit hindi kumakain naman. Bakit gano'n? Bakit gano'n mga young people? No! Jesus Christ cared for my soul. I challenge you in verse. I called you a friend at a servant. Magpasalamat na tayo sa Diyos. Tinawag tayo kung maging kaibigan niya. Pagdating po sa kaibigan, we are not deserved. Pagdating po sa tayo ligtas, hindi rin tayo deserve. Pero magpasalamat tayo sa Diyos. Sinali po tayo maging kaibigan. Amen? Ang kaibigan, sinabi ko sa inyo, sabi po ng Panginoon. Kayo po ay dapat mag-rejoice, maging magalak. Kayo po ay dapat masayain na Kristiyano. Dahil ang iyong pangalan, nakasulat na sa libro ng tao. Nakasulat na sa libro ng buhay sa langit. Ang Kristiyano hindi pa rin nagagalak. Gusto niya nakasulat sa libro ng impyerno at gusto niya. Gusto mo ng pera, ito. Gusto mo yung ganito, ito. Pero nakarecord ang pangalan mo sa impyerno, gusto mo ba yung ganyan? Yun natin kinagala ng Kristiyano eh. Ang Kristiyanong buhay, nandito tayo sa battle zone of the world. Hindi tayo pwedeng tumakbo. Talagang tatayo pang lumaban kasi lahat na nasa kapaligiran ang daming tukso ay malat tayo.
nabitbit natin si Kristo na siya ang captain of the boat of this vessel. Mahirap bang intindihin nyo? Kung siya ang captain of the boat, nangako naman hindi tayo babayaan. Pagkain siya ang sumuporta, basta masipag ka na. Dadagdagan niya ating kalusugan, dagdagan niya ating kagalangan, dagdagan niya lahat. Mayroon po tayo anong kailangan. Siya ang provider. Ano ba kailangan natin? The word. Sabi po ng Bible, kung kakaiba ay galing bang word. Remember, sabi po ng Bible sa Santiago, nangangarap ka lang makipagkaibigan, makipagbaka ka sa Diyos. Nangangarap ka ba? Nasa isip mo pa lang makipagkaibigan. Nangangarap ka makipagbaka sa Diyos. Remember that God is Almighty. You cannot defeat God. Ang sabi ng Bible, God never takes a defeat. He is an invincible God, the Almighty God. He controls everything. Sino tatalo sa Kanya? Ay mangangarap ka kay God sa libutan. Nagbigay na ng warning. Don't love the word. Love not the word. Save the Lord. Ang liwanag naman ng kapatid. Ewan ko sa inyo. Ito ang masasabi ko lang sa inyo. Mula sa akin. Kalimutan na ang lahat. Huwag lang kalimutan ng Panginoon. Amen. Bakit? Ang Panginoon ang nagsasabi ang dapat natin gawin. Ang family mo wala. Yung nandun. Buhay ka rin. Mawala ang lahat. Buhay pa rin. Mawala ang tayong lahat. Buhay pa rin. Saan ka lalapit? Sa mga nawawala? Doon tayo. Gusto kong kaibigan. Yung pa rin ang Almighty. God, that's forever. Doon na tayo mga kapatid. Siya ang tumubos. Siya ang nagbigay sa atin ng protection. Long life and good health. Ano ba? Hahanapin pa natin. Nasa kanya nga ang lahat. Malikot sa kasalanan. Nagtatampo ka. Kristiyanong matampuhin. Ang Kristiyanong takot sa nama. Ang tawag doon ay hindi magandang tawagin yung gano'n. Takro. Ayan, takro. Pagsama sa lalaki, nagtago sa palda. Ang tumayo si Mite. Ako pala. Balik kanyang Kristiano sa palda nagtago. Bakit? Takot. Hindi naman gano'n mga kapatid. Pagdating kay Mrs. matapang, pagdating sa bigma, takot. Hindi nga magandang tingnan yung ganyan mga kapatid. We should be a man of war. Pagdating sa spiritual, si David is a man of war. Spiritual, lumalabag si David, nagkasala, humingi ng tawad. May religion naman natin, nagkasala tayo lahat, humingi ng tawad. That's the only remedy. Ano ang iniisip mo? Ako'y makasalamat ko. Lagi mo na-discourage. Magbasa ka ng Bible. God make a way for us to be restored. Kung lamang tayo masunurin, magkaroon naman tayo ng restoration. If only we obey His word. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Dalayan mo, Diyos, na patatagin mo pa ang aming pananampalataya, O Diyos. I-restore mo kami spiritually. Ganun din po, Diyos, na huwag mo kaming babayaan sa larangan ng paglilingkod. Kung gaano man kalakas ang sanlibutan, ikaw ang lumikhang sanlibutan. Ikaw rin po, Diyos, ang lumikhang kaaway. Na ikaw po ang lumikha kay Lucifer, na naging kaaway mo, Panginoon. Pero nagmula rin sa inyo, Diyos, ang pahintulot na si Lucifer ay nabuhay bilang isang anghel. Pero siya po ay naging rebelde, O Diyos, dahil sa pangarap niyang to be equal with God. Pero Diyos, salamat po sa inyo. Dahil ang iyong mga anak ay yung pong tinubos, hindi yung pinintulutan na hawakan po ang kaaway, ang bawat mananampalataya. Kung lamang ang mga mananampalataya pasakop sa inyo, O Diyos. Dalayan ko pa, O Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya na laging manatiling tapat sa inyo sa lahat ng panahon, sa buhay na aming hiniram, Panginoon. Dalayan ko itong nakarinig ng mensahe, O Panginoon. Ano man po ang kailang dalangin, ano man po ang kailang problema sa buhay, hindi ko alam. Ikaw lang nakakalam ng bawat isa. Why not challenge them, O God, by your word? I preach thy word, Father. And we bring peace unto the unsaved. And for the unsaved to interpret their works. Sa bawat mananampalataya, this is peace for us and joy at kagalakan sa bawat isa. I pray, Father, members, I challenge you, when come forward to the altar and pray, magbuklod tayo sa panalangin. Mga men upstairs, mga women downstairs. Tayo po ay magbuklod sa panalangin. Kailangan natin po ang magbuklod sa panalangin, mga kapatid. We need power. We need in unity. We need in one heart, we need one desire, that more souls to be saved sa bayan po ng San Mateo. Welcome forward, members.
tayo po'y magkaisa sa panalangin. Panginoon, na maunawain sa lahat ng panahon. Salamat po, Diyos, sa mensahe na pinaalala mo po sa akin. Dalahin ko po, Panginoon, na bendisyonan niyo po ang lahat ng karinig ng mensahe. May nag-forward sa altar, upstairs, downstairs. I pray them to bless them, Father. Bigyan mo sila ng matatag na pananampalataya na ang kanilang dalangin, O Diyos, ay kumitulan today. O great God, ikaw lang po ang makapagsagot ng aming dalangin. Bigyan mo po kami ng humility. Bigyan mo pa kami ng pagkataon, pagkatiwalaan kahit itong panahon, Panginoon, to worship and to glorify din sa panahon na kami po'y buhay pa sa lupa. Mga hindi nag-forward, I pray them, Father. Ano po ang kanilang dalangin ay kumitulan today, Father. Ganon din po ang mga kapatiran sa ibang bansa na naginig po ng mensahe, pwedeng Father, nawa, encourage them to continue to serve. Ano po ang kanyang kinalalagyan? Ano po ang kanyang kinatayuan sa ibang bansa? I pray, O great God. Nabigyan mo sila, O Panginoon, ng linaw, na layo po magtiwala sa inyo sa lahat ng dako usapan sila. Dahil kami po yung Diyos ay isang nakatira sa sanlibutan, ito na iyong pong nilikha. Pero nagbigay ka ng warning sa bawat isa na hindi kami sumang-ayon sa takbo mo, kundi manatili bilang sundalo ng Panginoon to continue to praise and to glorify them habang tayo po'y buhay. I pray, O great God, na hamunin mo ang bawat isa. To continue to serve. Thank you, Father, for the privileges to you to hear the message na pinaalala mo sa amin, O Diyos, to be humble always. Thank you, O God, Jesus Christ. Amen. God bless.